Welcome sa The Deep Dive. Ito ang inyong paboritong tambayan kung saan hinihimay natin ang mga pinaka-juicy, pinakakaloka at pinaka-importanteng chika mula sa mga kanto ng internet. Yes, at magandang araw sa lahat ng nakikinig. Para sa nyo na gusto laging well-informed pero walang time mag-scroll sa mga nagkakalat na echoes online, we got you. Totoo yan, kami na ang magbabasa para sa inyo. Dito shortcut tayo sa pagiging matalino na may kasamang onting tawa. Kaya ang agenda natin for today, grabe ang dami nating sources mula sa mga netizens na nagrereklamo. Napakaraming hanash sa internet lately. Oo, tatalakayin natin yung pagbagsak ng kalidad ng content, yung literal na kadugyutan for clout, tapos yung pagkalat ng AI fake news, yung toxic na diskarte versus diploma mindset, hanggang sa mabibigat na bardagulan tungkol sa gender at history. Ang bigat ng mga topics na yan pero napaka-importante. Kasi kung iisipin mo, ang internet ay parang isang malaking salamin ng lipunan natin. Ay, gusto ko yan. Paki-explain nga ng bongga. Kumbaga, kung ano yung nagwa-viral, kung ano yung palaging pinag-aawayan ng mga tao online, yun yung nagpapakita kung ano ang takbo ng utak ng lipunan ngayon. It reflects our current collective mindset. True. At speaking of takbo ng utak, simulan natin sa pinaka-nakakalokang chika. Ang pagbagsak ng content natin. Mula Farmville hanggang sa literal na kaduyutan. Ah, yes. The decline of content quality. 'Di ba? Kasi may mga vloggers sa internet ngayon na gagawin ng lahat para sa engagement at para sa pera galing sa Meta. Nakita mo ba yung thread ng mga netizens tungkol sa isang vlogger na nag-livestream habang binubunot ang sarili niyang wisdom tooth? Oo, I saw that discussion online. And honestly, it gets worse. Mas malala pa doon, may nag-viral na post na nagpapakita ng literal na dumi ng tao. Literal na pagtae, naka-live online. Diyos ko, pati pagtae nako-content na. Nakakagulat talaga kung hanggang saan ang kayang gawin ng tao para sa views. Kaya nga maraming netizens ang napareminis Sabi nung isa, yes, I remember when the internet was for life updates, from Farmville to whatever the hell this is. Nakakamiss yung naghihingian lang ng buhay sa Candy Crush, di ba? Sobrang layo na nga ng narating natin mula sa simpleng Farmville days. At ang nakakalungkod dyan, may mga nagre-report na netizen sa mga page na nagpapakita ng ganyang karahasan at kababayan. Oo, yung panay report na sila. Exactly. Pero napansin nila na deadma raw ang platform algorithms. The posts stay up despite multiple reports. Wait, i-unpack natin tong chika na to. Bakit ganun? Parang naging isang malaking digital squatters area na yung mga feeds natin, kung saan nagpapagalingan sa pagiging dugyot ang mga tao for the views. Wala na bang hiya-hiya? Basta may payout na papasok. Ang nakaka-fascinate kasi dito ay yung mismong business model ng social media platforms ngayon. Paanong business model? Binabayaran sila para maging dugyot. In a way, yes. Kasi hindi na quality ang labanan ngayon eh. It's all about the attention economy. Ang mga platforms, wala silang pake sa morality ng content. So basta tinitingnan ng tao bolang. Precisely. The algorithm is completely amoral. Kung nagpapastay ito sa user sa app nila, kahit na nandidiri yung tao habang nanonood, the system reads that as engagement. Grabe. So kahit nagko-comment ka ng ang dugyot naman nito, counted pa rin yun as interaction. Yes. Ang tawag dyan is dwell time. Kaya yung mga vloggers, they realize that shock value pays more. Ipupush ng algorithm yung content mo as long as it keeps people hooked, no matter how terrible it is. Kaloka! Binabayaran ng worst impulses natin. At mula sa mga taong gumagawa ng kababayan para sa cloud, lipat tayo sa mga taong tamad naman. I think I know where you're going with this. The AI issue. Yes, yung mga gumagamit ng artificial intelligence para magpakalat ng fake news, ang presyo ng katangahan. That viral post about the gas prices, right? Yung kay dating Pangulong Duterte, may viral post sa internet kung saan bumaba raw ang quote-unquote presyo ng gasolina. Take note, P-R-I-S-Y-O. Sablay pa ang spelling. The spelling error alone should have been a red flag for anyone reading it. 'Di ba?
Ang caption paray, "Thank you Gemini, nibaba ang presyo ng gasolina." Pero ang nakakatawa na pinagpipiestahan ng mga netizens, naiwan pa sa picture yung mismong Gemini AI logo. Oo, hindi man lang nag-abala yung poster na i-crop yung watermark ng AI platform na ginamit niya. Hindi nag-effort. Dito napapasok yung pinaka-juicy na part eh. Dati kasi, kung gusto mong manloko o magpakalat ng propaganda, kailangan mo pa mag-effort mag-Photoshop, di ba? You needed some actual technical skill to spread disinformation back then. Ngayon, nagtatype ka na lang sa AI, sablay pa ang spelling. At napansin ng mga netizens, ang lakas ng loob ng mga ito kasi may blue checkmark pa sila sa profile nila. Ah, the blue checkmark that has become a massive point of contention online. Sabi nga nung isang netizen, ang blue checkmark daw ngayon ay hindi na sukatan ng talino kasi nabibili lang ito ng lagpas 30 pesos o umaabot daw ng 500 pesos a month. Parang fake na designer bag na lang na nabibili sa bangketa para magmukha kang legit. That is a very accurate analogy. Ang tawag natin dyan sa nangyayaring yan is the democratization of verification. Demokratisasyon ng... Wait, explain mo nga ng mas simple. Sure. Dati, kapag may blue check ka, it was a badge of authenticity and credibility. Dumaan ka sa background check. Ngayon, dahil binibili na lang siya, it gives anyone an illusion of authority. Kaya akala ng iba, uy, legit to, verified eh. Exactly. Binibigyan ito ng kapangyarihan yung mga nagpapakalat ng maling impormasyon at ang nakakalungkot, the speed at which people believe them without verifying. Nakaka-trigger nga yung mga netizens na nag-share agad nung Gemini post na yon. Tinawag nga ng isang netizen na parang nagsishutdown daw yung utak ng ibang tao kapag nakita ng post na pumapabor sa bias nila. True. Parang basta pabor sa idol nila, share agad. Wala nang check-check. That's confirmation bias at work. Their brains literally bypass the critical thinking part because they get a hit of dopamine seeing something that supports their beliefs. Kaya pala ang daling maniwala sa fake news. At alam mo, konektado yan sa susunod nating chika. Kasi may lumalaganap na kultura ngayon sa internet na mas ginuglorify ang pagiging madiskarte kaysa sa formal na edukasyon at lohika. The diskarte versus diploma debate that has been heavily discussed in various forums. Super! Ihimay natin yan. May viral debate kasi mula sa isang post na nagsasabing diskarte is greater than award. Ang daming likes, pero pinuna ng mga netizens na yung original poster parang utal-utal pa mag-type. Right, and netizens were quick to point out how the word diskarte has evolved. Oo, kasi sabi nila, ang diskarte daw ngayon ay madalas na nanganguhulugang manlamang ng kapwa. Pangi-scam, mag-gaslight, o mang-uto ng ibang tao. Hindi na siya yung dating sipag at tiyaga eh. It has definitely taken on a much more toxic, predatory meaning in these online contexts. Tapos isama mo pa dyan yung mga Pinoy flat earthers na kalat din sa internet. Oh, the flat earther groups. That is another prime example of anti-intellectualism. Diba? Kapag binigyan mo sila ng valid na scientific statement, ang isasagot sa'yo pabalik ay Bible verse. So ano nga ba ang tea natin dito? Diba ang toxic ng mindset na to? It is very toxic. Parang sinasabi nila, bobo ako sa school, pero street smart ako. Pero ang ending, scammer pala. At paano naging katanggap-tanggap na ginagawang kalasag ang relihiyon para i-justify na flat ang mundo? Hindi ba straight up na pag-glorify ito sa pagiging ignorante? Kung i-connect natin yan sa bigger picture, we have to look at why people do this. Ang pag-glorify sa diskarte over formal education is largely a coping mechanism. Coping mechanism. Paano naging coping yun? Kadalasan, ginagawa ito ng mga taong napag-iwanan ng sistema ng education. Dahil hindi nila maabot yung formal accolades or awards. I-down nila yung award. Exactly. Idini-devalue nila ito para maprotektahan ang ego nila. It's a psychological defense. And this is the same root cause for being a flat earther. So parehas lang ang pinanggagalingan ng scammer na madiskarte at nung naniniwala na flat ang earth? Yes, it's the feeling of needing to have a secret knowledge. Ang pakilamdam na mas may alam silang sekreto kaysa sa mga eksperto at siyentipiko, it gives them a sense of power and superiority that society otherwise denies them. Oh wow.
Ang lungkod naman pala pag inisip mo. Pero at the same time, ang lala ng epekto sa lipunan. Kasi yung ganitong kakulangan sa critical thinking, tapos isama mo pa yung matinding tribalism sa internet, mas lalong sumasabog kapag bumabangga na sa mga mabibigat na issue ng lipunan. You're referring to the heavier socio-political debates going on online. Oh, yung mga debates tungkol sa gender at history, dito na talaga nagkakabardagulan ng malala. Unahin natin yung tungkol sa gender. This is a very complex and sensitive topic that netizens have been fiercely debating. And quick disclaimer sa ating mga listeners neutral tayo rito. Nire-report lang natin ng patas ang magkabilang panig ng mga chika mula sa mga netizens. So, may diskusyon tungkol sa pagkakaiba raw ng pagtanggap sa trans women at trans men. Yes, the discourse centered around the differing societal expectations and reactions. May nagtatanong sa internet kung bakit daw ang mga trans men ay chill lang, parang tropa-tropa lang, habang ang mga trans women daw ay madalas matagbilang war freak o balat sibuyas, lalo na kung hindi agad inaagrihan. And that observation sparked a massive debate on biology versus ideology. Sobra. Kasi pinagtalunan ng mga netizens yung biology, pinasok na yung fallopian tubes, ovaries, period, laban sa ideology na trans women are women. Ang bigat ng arguments kasi naiipit daw yung issue sa usapin ng biological women's spaces at kaligtasan. But what is equally important to highlight from those threads is the discussion on deep-rooted misogyny. Paanong misogyny yung nakita nila doon? Some netizens argued that the reason trans women face more intense scrutiny and backlash compared to trans men is because society inherently devalues femininity. Anyone trying to claim a female identity is subjected to harsher societal policing. Pakat, ang lala ng hanas na yan. Literal na batuhan ng facts about human biology and gender spaces. Pero hindi lang dyan nagtatapos ang bigat ng usapan. Kasi pati history natin, ginagawang battleground. The discussions about colonial mentality and geopolitics. Yes, yung mainit na diskusyon kung ang Pilipinas ba ay laging tapat at sunod-sunuran sa Amerika o kung ginagamit lang tayo ng US dahil natatakot sila sa lumalaking military might ng China. The arguments there got very historical, very fast. Totoo. Nagbabatuan pa yung mga netizens na mga terms tulad ng Partido Federal, tapos yung isa, sinampal sila ng Tydings-McDuffie Act. It's interesting how specific historical legislation is brought up in these modern internet arguments. Oo, di ba? Sa isang banda may nagbabatuhan ng terms about fallopian tubes. Sa kabila naman, nagde-debate kung sino ang tunay na nag-exploit sa Pilipinas, US ba o China? Pero ang tanong ko sa'yo, expert, sa totoo lang, nagbabasa ba talaga ng history book sa mga taong to? That is the million-dollar question. O baka naman kumukuha lang sila ng bala sa Google, copy-paste sa Wikipedia, para lang may pangbardagulan sa comment section. Nagre-raise nga ito ng isang mahalagang tanong tungkol sa kung paano tayo nakikipag-usap online. Ano yun? Na hindi na tayo nag-uusap para magkaintindihan. Exactly. Mapapansin mo na ang internet ay hindi na lugar para sa tunay na discourse o pagkatuto. It has become a gladiatorial arena. Gladiatorial arena? Parang nagpapatayan na lang for entertainment. Yes. Ang mga tao, they use historical acts like the Tydings-McDuffie Act or biological terminology hindi para mag-educate ng kapwa. Ginagamit nila ito bilang armas para patunayan na sila ang tama at para manghiya ng kalaban. Ah, so it's about winning the argument, not finding the truth. Para lang masabi na, uy, bobo ka, ito yung facts ko. Precisely. Information is no longer used to bridge gaps, it's used to score points in front of an online audience. Grabe. Nakakapagod din pala kapag ganyan lagi ang energy sa feed mo. So, para ibuo natin itong masalimuot na journey ng deep dive natin ngayon, It has been quite a ride. nagsimula tayo sa mga kadudyutan for clout, kung paano binabayaran ang kababayan natin. Dumaan tayo sa AI fake news na sablay ang spelling pero daming naniniwala dahil sa blue checks. Sinuri natin yung kulturang ng diskarte at yung mga flat earthers. And we ended with the very heavy, often weaponized debates about gender and geopolitics. Kaya para sa'yo, the learner, na nakikinig sa atin ngayon, ganyan kagulo ang internet ngayon.
Kaya napaka-importante na may bit-bit kang critical thinking bago ka mag-scroll. You really cannot just consume everything at face value anymore. True. Para hindi ka nadadala sa agos ng fake news at sa toxic na bardagulan online. May panghuling thoughts ka ba dyan para sa ating mga listeners? Yes, iiwan na namin kayo ng isang mapanuring katanungan. Kung ang social media feed mo ay reflection ng ating lipunan, anong sinasabi ng algorithm mo tungkol sa'yo? Oh, wait. Ang bigat nun. Sa susunod na may makita kang viral at nakaka-trigger na post, tanungin mo ang sarili mo, ikaw ba ang consumer na may control sa binabasa mo o ikaw ang mismong produktong ibinebenta nila para sa views at engagement? Pak. Boom. Tenes. Maiwan tulala ang mga listeners natin yan. Pero totoo, huwag tayong pumayag na tayo ang ginagamit ng platform. Kaya hanggang sa susunod na malalimang chika dito sa The Deep Dive. Keep learning, stay curious. At huwag maging uto-uto sa internet. Bye!